Glory be to God. Purihin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Nandito na tayo, no, sa ikapitong winika ng ating Panginoong Jesus Kristo. Purihin natin ang Panginoon. No, natapos na ang unang pinamulong sa ating Ginoo. Ikadua, katlo, kaapat, kalima, ikaanom, nasa ikapito na kita ngayon. Purihin natin ang Panginoong Diyos na sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, sa Lucas, itong ating teksto, no? Sa 23, 46, ito ang ating mabasa, mga kapatid. Sa talatang ito ay pinaka-importante na winika ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, itong pinaka-importante. No? Sabi niya, sa iyong mga kamay, itagubilin ko ang aking espiritu. Yan, mga kapatid. Yan, itugyan ko ang akong espiritu. Yan, mga kapatid. Tagalugon ko na, no? Kaya may tagamasbatin nyo. Itong atin mabasa sa banal na kasulatan. At si Jesus, na sumigaw ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo, ay pinagtagubilin ko ang aking espiritu. At pagsabi nito, ay lalagot ang hininga. Namatay ang Panginoon. Mga kapatid. Purihin natin, Panginoon. Lord. Pero kanina, sa ika-6, sabi ni Juan, mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, natapos na, no? Himpit na. At dinuko niya kanyang ulo, at sabi namatay siya. Pero may ito pa pala. Siguro sa nakita ni Juan, na ganyan ang nangyayari, mga kapatid, umalis siya. Umalis siya. Ay si Lucas nandiyan pa. Mayroon pa palang isa na natira na sinabi ng Panginoon. Ganit ito. Mga kapatid, parang kahit kung di mo malaman, parang ano ito? Alom lang, patayin na sabi, namatay na yun. Tapos may kapito pa. No? Parang magdudik. Mga kapatid. Yan. Sinabi niyo ba? Siguro pag kita niya, lumukon lang ulo, sabi, patay na. Tumalikod. Umalis. Ay si Lucas nandun pa. Mga kapatid, mayroon pa palang isa. Pinaka-importante na tagubilin ng ating Panginoon. Praise God. No? Sa Cebuano, may suon, atong basahon, sa 23:46, sabi dito, Unya sa makusog na tingog, nisinggit si Jesus, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti nini, namatay siya. Yan final na ito, namatay siya, mga kapatid. Pero gitugyan niya ang kanyang espiritu sa Ama. Sa pagtugyan, mga kapatid, kay kinahanglan ang imo tugyanan kasaligan. Halimbawa sa negosyo. Tugyanan mo sa katao sa imong negosyo, siguruhon mo nga siya kasaligan. Kaya kundi sa kasaligan, puto ang imong negosyo, pordoy. Mga kapatid, kinahanglan kasaligan. Purihin natin, Panginoon. Praise God. Ngayon, ito ang pinaka-importante. Itugyan ang espiritu sa Ama. Kahit kung mali ang imong itugyanan, wala kaligtasan, mga kapatid.
Dalawa lang kasi ang tugyanan ng tao kung mamatay siya. Kung hindi niya matugyan ang kanyang espiritu sa Diyos, ay tanin niya matugyan. Maisos. Yan, no? Purihin natin ang Panginoong Diyos. Ngayon, ano ang pagtugyan sa ating espiritu sa Diyos, mga kapatid? Yan. Basahon ko sa Tagalog, King James Version ini. Dito maliwanag, mga kapatid, sa Roma 1:9. So, basahon natin sa Roma 1:9 kung paano nato itugyan ang atong espiritu sa Ama. Mga kapatid, purihin natin Panginoong Diyos. Ingon tayo, sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak na walang batid na aking kayong binabanggit sa aking mga panalangin. Ano raw? Ano ang pagtugyan sa Ama, sa ating espiritu? Itong paglilingkod. Kapag ang isang tao naglilingkod sa Diyos, ang kanyang espiritu, ginatugyan niya sa Ama. Amen. Mga kapatid. Yan. Praise God. Kasi sabi niya, sapagkat ang Diyos na aking saksi na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu. Mga kapatid, no? Pinaglilingkuran ko sa aking espiritu. Gali ang pagtugyan sa Ama, sa atong espiritu, piling ating paglilingkod sa Kanya. Dapat di kita mualagad sa Diyos. Mga kapatid, sapagkat ito ang paraan sa pagtugyan natin sa atong espiritu. Siyang namatay si Esteban. Sino si Esteban? Si Esteban Evangelista. Matapang na mga ngaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus Kristo. Dinato siya, mga kapatid, hanggang namatay. Sa malapit na sa matay, itugyan niyang yung espiritu. Amen. Sa kay Ginoong Hesus Kristo. Mga kapatid. Sabi niya, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Nakatugyan ka. Yung espiritu. Ay kung walang alagad, pag mamatay, hindi niya matugyan yung espiritu sa Diyos. Mga kapatid, tingnan ka ha. Sa buhat, mga kapatid, gawa sa Tagalog, sa city, 59. Atong basahon mga kapatid. Sabi dito, ito ang sabi dito. O samtang gibato si Esteban, nag-ampo siya. Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya o mituaw. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang ibuhat. Tapos niya isulti kini, namatay siya. Namatay si Esteban. Amen. Nga nagabuhat sa kabubuton sa Diyos. Grabe paglutos kanila. Literal na paglutos, mga kapatid. Habang nagawali siya sa pulong sa Ginoo, sinabato siya, ay doon namatay. Grabe, Amen. mga kapatid. Ato, gamay lang ang mga pagsulay. Mga kapatid, di na sa mo alagad sa Ginoo. Di na mo simba. Gamay lang kaayo. Wala pang kita ginabato. Si Esteban, ginato hanggang mamatay. Mga kaisunan, kilaihan ka buok bukol niya. Mga kaisunan. Oo, di magilang. Pero grabe, ang sangyo niya, dawata ang akong espiritu. Praise God. Tingnan ka sa Tagalog, mga kapatid. So, anong sabi dito? Di tagubi din siguro pa rin, no? City 59. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumawag sa Panginoon at nagsabing, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Yan. Sana ito itugyan ang atong espiritu sa atong Ginoo. Ang atong Ginoong Hesus,
sang mamatay siya, itugyan niya ang kanyang espiritu sa Ama. Kung kita naman mamatay, itugyan ta ang atong espiritu sa Ginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan pala ang pagtugyan sa atong espiritu sa Diyos, ining atong pag-alagad, mga isuon. Nga ang tao, kung nag-aalagad sa Diyos, adlaw-adlaw, natugyan niya ang iyang espiritu sa Diyos. Anumang oras kunin sa Diyos, ready na siya, mga kapatid. Paano itong wala alagad? Wala sa nakatugyan siyang espiritu, mga kapatid. No? Si Moises ang namatay, ginagawan pang yalawas. May lawas ang giagaw. No? Nag-agawan pa ang anghel o si Satanas sa lawas ni Moises, mga kapatid. Yan. Glory be to God. Gani sa pag-alagad naton sa Ginoo, itugyan ta ang atong espiritu sa Ama, mga kapatid. Praise God. Yan. Ngayon, isummarize naton, no? Alin sa 1 hangtod sa 7. Purihin natin Panginoong Diyos. Ang una kanina na mensahe, mga kapatid, na narinig naton, itong sa Lucas 23:34. Yan, no? Unang winika ng ating Panginoong Hesus doon sa cross sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagsalita niya nito, dalansang na siya doon sa cross, mga kapatid. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. Yan, no? Habang ang ating Panginoong Hesus napako na doon sa cross, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Ang inisip niya ang kapakanan ng mga tao, mga kapatid. Na yung mga taong gumawa sa kanya ng kasalanan, yung mga taong nagpako doon sa cross, patawarin sila ng Ama. Ang kahulugan ng kapatawaran o patawarin mo sila, yan ay ang kahulugan yan, pagpakumbaba, mga kapatid. Kahit kung walang pagpakumbaba, hindi mo pwedeng patawarin yung nakasala sa iyo. Kahit yun na ang ginawa nila sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, hindi man lang siya nagsalita ng masama sa mga taong gumawa sa kanya ng kasamaan. Oo. Hindi siya, wala, may naglabas sa kanyang bunganga na masamang salita, mga kapatid. Dari yung sinabi na patawarin mo sila, ang kahulugan na yan, yung pagpakumbaba niya, mga kapatid. Praise God, nagpakababa siya. Sa binasa natin kanina, doon sa Pilipos, mga kapatid, ang kanyang pagpakumbaba hanggang kamatayan doon sa cross, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon Diyos. No? Bisan siya gibugal-bugalan, pero siya, mga kapatid, nagpaubos lang. Kaya hindi man lang sa isa ang ilansang ito. Kasi sa panahon sa mga Hudyo, sa ilang pista, mga kapatid, may 3 kriminal. No? 4 na kriminal ang gitayon o ipako sa krus. Mga kapatid, ang isa, buhian. Buhian ang isa, ang 3, ipako sa krus. Mga kapatid. Sino itong si Barabas? Isa na, tulisa. Oo. Si Dimas at Ista. Tapos si Jesus, mga kapatid. Yung pilian. Sabi ni Poncio Pilato, sino ang ating palayain? Si Jesus o si Barabas? Yung pilian.
Sabi sa matao, si Barabas ang buyan, si Jesus ipako sa krus. Kita mo lang, mga kapatid. Grabe, tatlo ang napako doon. Si Jesus Christ ang sastunga, mga kaisuunan. Ingon sa isa, ibugal-bugalan siya, mga isuon. No? Tanaw na to. Sa, ingon diri sa Lucas 23 sa 30 city. Yan. Diri sa una sa 23:36. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Giduol sila. O gitunulan siyag aslog nga bino. O giingnan, kung ikaw ang hari sa mga Hudyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa cross, nasulat kining musunod. Kini siya mao ang hari sa mga Hudyo. Unya usa sa kriminal na nabitay dito, BBI kaniya. Dili ba ikaw mao ang Kristo? Luwasa ang kaugalingon mo o kami. Apang ibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Aniya kita dinhi gisilutan sa maurang silot, apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato. Kay tukma man kini sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Yan. Ingon niya kay Kristo, si Kristo way sala. Mga kaisuunan. No? Gibutang-butangan lang og sala. Mga isuon. Sa balaod, manan. No, may istorya kasi ako nga piskal. Sabi ko, tanan ba na bilanggo nakasala? Dili tanan. Dili tanan yung kabilangguan nakasala. Gibutang-butangan. Mga suspik lang. Pero wala niya nahimo, mga isuon. Grabe, si Kristo gano'n. Lahapulan siya sa kamatayon. Mga isuon. Ngaway man sa'y sala. Mga isuon. Pero giako niyang aton mga sala. Dalay ko lang Diyos. Glory be to God. No? Kita tapat ang ipako doon sa cross. Sabi dito, di lang, ako na lang mapapako. Dili na lang kamo. Mo ka nang gugmay niya kanato, may suot. Grabe gugmay ito. Oo, namatay siya para sa tuwa. Kaya pag niya, patawala sila sa ilang masa. Naghangyo sa samahan. Yung patawaron sila. No? May agreement. May suon. Kaya kung sinong tao maghinulsol o magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, pasaylo ng ilang mga sala, o madawat nila ang gasa nga mao ang Espiritu Santo. Agreement ka na. Mga kasuunan. Sa buhat 2:38. No? Kasabutan. Mga isuon. Kaya kung sino man nga tao maghinulsol o magpabautismo sa pangalan ni Jesus Christ, mga kabatid, pasayloon siya sa Ama. Dalahin ko ang Diyos sa mga pulong sa Ginoo. Praise God. No? Kanina, isa-isa na ni Brad. Sino ko nung pasayloon? Kadtong ka makamauman magpasaylo. Kaya kung di ka kamaong pasaylo, di ka po pasayloon. Yun lang kita, kung may nakasala sa atong pasayloon na to, mga kaisuunan. Dalahin ko ang Diyos. Glory be to God. Yan. Kaya kung di ka kamaong pasaylo, di ka po pasayloon. Mga kaisuunan. Yan. Sino pang pasayloon? Kadtong nangayo o kapasawaran. Kadtong naginulsol, kadtong kinilala niya na siya usa ka makasasala. Mga kaisunan, patawaron siya sa Diyos. No? Juan 1:9. Unang Juan 1:9, mga isuon. No, medyo tas-tas din sa ko, pero matapos na alas 10, mga kaisunan. Di na kabot sa oras kay ano na. Juan 1:9. Ingon diri o. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong masala, siya nga matarong o matinumanon sa iyang saad,
mo pasaylo gayon sa tanan natong mga sala o maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Yan mga isuon. Dalay ko ng Diyos. Pasaylo ng atong mga sala o hinluan niya ang atong mga kalapasan, mga isuon. Ganit pag-ingon niya nga, pasaylua sila kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Mga kaisunan, ang kapasayluan na ana. Ang kulang na lang sa tao, mangayo o kapasayluan sa iyang sala, mga kaisunan. Kay ready na ang pagpasaylo. Praise God. Glory be to God. Pero kilalaw sa katao, nga siya makasasala. Kaya kung di niya kilalaw nga siya makasasala, di siya pwede makailungsod. Ay matalong mga ko, wala man ako sala. Wala mo kong patay, wala mga ngawa. Maisuon. Pero ingon sa Roma 3:23, tanan nagkasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. Tanan sila na tao. Karon kay tanan mga tao, lahat ng tao makasalanan dapat humingi ng tawad. No? Dalay ko ang Diyos. Humingi ka ng tawad. O dihaan niyang iyang makasalanan. Kung magbalik siya sa Diyos, mag-alagad, maglilingkod siya sa Panginoon, mga kapatid. Purihin natin Panginoong Diyos. Praise the Lord. Yan. Dili naman kita sa ikadua. No? Nalagnisay kanina si Pastor Danny. Mga isuon. Praise the Lord. No, narinig, diba? Okay, sa Lucas 23 sa 42 hangtod sa 43. Kini ikaduwang wilika ng ating Panginoon. Basahan ko si Buano, no? Praise the Lord. 42, 43. Sabi dito, og miingon si Jesus, og miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi ang taon ako, kung maghari ka na. Isa kasi nag-miingon kang Jesus, katong kriminal, nga napako man kuupod niya, nagtukili ka niya, nagtuko kay Jesus, nga si Jesus, maging harian, nga si Jesus, way sala, makaisunan. Pero, anong sulti sa itong Ginoo? Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso, uban ka na ako, mga kaisunan. Paraiso, no? Dalay ko ng Diyos. Pero ingon sang kriminal nga na pako man doon sa cross, hilong dumi ang taon ako kung maghari ka na. Mga kaisunan. Alam niya eh. Niya ang iyang kaharap, niya napako man doon sa cross ay hari. Mga kapatid, niya kung maghari ka na. Pero kung sa ingon ni Kristo, karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. Unsa man kaning paraiso? Mga isuon. Kining paraiso, lugar kini siya. Nakalang lugar sa paraiso, naa diya ang kaharian sa Diyos. Mga isuon. Dalay ko ng Diyos. Oo. Sa Milagros, may barangay paraiso. Mga isuon. Oo. Paraiso. Asan isa? Nasa ikatlong langit. Di ba sa ikadawang Korinto? Sabi dito, di dala sa ikatlong langit. Mga kaisuunan. Dalay ko ng Diyos sa mga pulong sa atong nga Ginoo. Gani ang nagtuo sa atong Ginoong Hesus. Mga kaisunan, may promisya nga dadon dito. Mga kaisunan. Paraiso, lugar, doon ang kaharian ng Diyos. Mga kaisunan. Kaya may saad sa dito, nga kita manunod saging harian sa Diyos. Mga kaisunan. Dalay ko ng atong Ginoo, mga isuon. Yan. No, duwa ka makasasala. Ang usa wala nagtuo, ang usa nagtuo. Ang usa nga wala nagtuo, walay promisa. Ang usa nga nagtuo, may promisa. Mga kaisunan, dalay mo ng Diyos. May kasiguruhan siya. Dili impyerno iyang puntahan, paraiso. Mga kaisunan. Dalay ko ng Diyos sa mga pulong sa nato ni Ginoo. Amen. Dari mga isuon, dako gayon
ang nabuhat ng atong Ginoo sa atong kinabuhi. Natultulan nato ang tinuod nga dalan paingon sa kaharian ng langit. Ingon ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Walay maka adto sa langit kung dili pinaagi sa kanya, kay siya lang ang dalan. Walay laing dalan. Si Jesus Christ lang ang makasunod. Siya po ang putintuan. Siya ang pultahan. Mga kaisuunan. Dalay ko ng Diyos. Gani ang musunod agi kanya, maluwas. Dalay ko ng Diyos. Kay siya man ang atong manluluwas. Ingon sa buhat patutusi, walay laing pangalan, gihatag sa silong sa langit, nga makaluwas ka nato only Jesus Christ, mga kapatid. Dalay ko ng Diyos. No? Kay ang pangalang Jesus, yan ang pangalan labaw sa tanan ng ngalan. Yan ang labaw sa tanan ng ngalan, ang pangalang Jesus. Kay mo kaling pangalan sa Ama, igihatag sa Ama. Kay kung may labaw mga pangalan, iya sa Ama, mga istogon. Dalay ko ng Diyos. Nasa Pilipos, mabasa natin, mga kapatid, sa 2:9, no? Itong mabasa natin. 2:9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. At siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, mga kapatid. Yan ikining pangalang Jesus, mataas na pangalan sa tanang pangalan. Nga sa pangalan ni Jesus, tanan nga tuhod magaluhod. Tuhod sa langit, sa yuta, sa ilaw, sa yuta, magaluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Jadi ingon sang kriminal nga napako doon sa cross, Jesus, hinong dumi ako, hinong dumi ang taon ako, kung maghari ka na. Kiningon, hinong dumi ang taon ako, kung maghari ka na, nagahangyo. No, nagahangyo siya, hangyo. Mga isuon. O, nangahangyo siya. Niya kaluyan siya sa Ginoo. Niya paubanon siya, kung asa man, muadto ang Ginoo. Mga isuon. Naghangyo siya. Praise God. Pero kaya Ginoo maayo, ingon niya, sige, uban ka tanako. Mga kaisuonan. Dalay ko ng Diyos. Pero tungkol sa, wala dogi promisahan. Nga wala nagtuo. DBI niya ba ang atong Ginoo. Praise the Lord. Glory be to God. Okay, mo adto naman kita maisuon sa ikatulo. Ito si Mrs. man. Kagay ba yung tubig? Bigyan mo ko tubig eh, ginauhaw ako. Ay, ginauhaw mo. Ang inaluka lang, ang inom tubig, para di mo luka. Kaya hindi nga oras, hindot yung katulog, mga kaisunan. Pero kaya nagsakripisyo na nato Ginoo, sakripisyon mo nato kini para matapos. Dali na matapos, mga kaisunan. Galay ko ng Diyos, no? Hindi na si katulog. Oo. Praise the Lord. Sa ikatulong nga winika ng ating Panginoong Hesus sa Juan, no? Sa Juan sa 19:26 hanggang sa 19:26 hanggang 27, no? Brad Mas ang nagkuhan kanina, nagbintahe, mag-ito. Dalay ko ng Diyos. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At buhat ng oras na yaon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Dito mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, hinuli na siya no, sa mga sundalo, ang iyang inahan, isipti niya, isigurado niya, mga kaisunan. Doon niya ditugyan sa iyang alagad,
mga kaisulat. Aw ang iyang mga isuod, dili tumuluo. Kay kung dito niya itugyan, ibilin ang iyang ina, sa laman, sa iyang mga isuod, si Maria, dili makaalagad. Kaya wala galagad ang iyang, mga isuod. Dito niya ibilin sa iyang alagad, sa kayungan, dinilabid, ang iyang ina, para makaalagad ang iyang inahan, mga isuod. Dalay ko ng Diyos. Kaingon sa Lucas, mga kapatid, sa Lucas, sa City, sa 5, itong atin mabasa, City 5, sapagkat kahit ang kaniyang mga kapatid man, ay hindi nagsisipanampalataya sa kanya. Hindi pala tumuluo ang iyang mga igsuon. Karon kung dito niya ibilin ang iyang inahan, di ka alagad si Maria. O dili po ni Maria, madala ang iyang anak sa pag-alagad sa Ginoo. Dali dito niya, ibilin, itugyan ang iyang ina sa iyang alagad maisuon. O tungod kay dito niya gibilin ang iyang ina sa iyang alagad, si Maria nag-alagad sa Ginoo. O nag-uban-uban na siya sa mga apostolis. Kung asa itong mga apostolis at tungkol si Maria. O sunod po lang yung mga anak ni Maria. May isuod Jesus, kasunod. Nagtumulo na, may isuod. Praise the Lord. Yan. Tanaw sa Buhat 1:13 hanggang sa 15. Nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsisaka sila sa silid, sa itaas, na kinatitirahan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, si Felipe at si Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at si Simong Masikap at si Judas na anak ni Santiago. 14. At lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa panalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. No? Dito niya. Karon wala yung tawag nga, inay, mama. Ang tawag niya, babae. Mga isuon. Glory be to God. Tingin man siya, mga kaisuunan, no? Hindi pwede kasi manganak og Diyos ang tao. Pero sa gibati ni Maria, anak niya Jesus, kaya halik sa iya, mga kaisuunan. Pero pagkatapos niya anak, ganyan niya po si Maria. Parang wala lang nangyari. Ganoon, bakit? Makapangyarihan ang Diyos. Kailan lang sa Espiritu Santo ang ating Panginoon. Praise the Lord. Yan. Ibig sabihin na si Jesus hindi gumalang sa kanyang ina sa pagtawag niya ng babae. Inalang niya kanyang ina, mga kapatid. Doon niya galing pinatira sa kanyang alagad para makapaglingkod. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Diba, may anak ako, di nyo ibilin sa ibang tao. Daghan ng nangyari. Ang anak niya, nag-abulta, iniwan sa kanyang igsuon na lalaki. Mga ito, anong nangyari? Ginrip. Lamo na nahitabo. Mga isunan. Gano'n man, nagkamali siya sa pag-iwan. Pero si Jesus wala nagkamali. Sa pag-iwan niya sa kanyang ina, sa alagad, mga isunan. Naglilingkod sila sa Panginoon. Praise God! Glory be to God. Dali sa pagtugyan, mga kaisunan, kailangan, sa nasabi ko na kanya, kasaligan ang tugyanan. So, okay. Sa ano na kita? Kaapat pa lang, mga isuon, no? Summarize natin. Sa ikaapat, sa Mateo 27,
Alas 3 kita mo man. Oo. Praise the Lord. Alas 3. Alas 2, ano pa lang. Oo. Lulampas 10 ka naman. minutes before. Kaya lulampas ka naman tayo. 10 minutes lang. Ha? Kuwan pa lang oh. Tayo pa lang kaya ako di tayo. Oo, tayo pa lang. Minute. Oo, isa ka oras na. Sa Mateo 27, 45 hanggang 46, no? Ipasturala kanina ng mensahe sini. Sa pagkaugtong tutok, mitabon sa tibok yuta ang pangitid, nga milungtad sa tulo ka oras. O sa pagka-alas 3 sa hapon, mituaw si Jesus, iling, lamas sa baktani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibayaan mo ako. Yan, no? Ngayon, makisunaingon diri, sa ugtong tutok, mitabon sa yuta ang pangitngit. Kaya, mao kini ang prophecy. Prophecy kini sa Amos. Tubag sa pangutana sa mga Israelita, ano sa ata kini matapos. No? Kini mga buwan, o mga adlaw papahulay. Ay para kung makabaligya sila, sang dinaya ang kiluhan. Ingon sa Diyos, sa ugtong tutok, katalupon ko ang adlaw. Mo kana mga kaigsuunan ang prophecy. Dalay ko na Ginoo no? Sa Amos 5. Taraw natin sa Amos 5. Amos. Dalay ko ng Diyos mga kaigsuunan. Amos chapter 8. Oo. Yan. 8. 8. 7 una. Ari. 8. Dalay ko ng Diyos mga kaigsuunan. Nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon, dili ba kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw, aron makapamaligya kami og trigo kanu sa aman matapos ang adlaw ipapahulay, aron makabaligya kami sa among trigo, mahalo nato ang presyo diini, gamiton ta ang dili hustong talaksan og usbon ang timbangan, aron paglimbong sa pumapalit, ibaligya tag mahal ang walay pulos nga trigo og paliton ta og kabos nga presyo sa usa ka pares nga sandalyas, aron mahimo siyang ulipon. Idriso ta nga sa 9. Niadtong adlaw pasalupon ko ang adlaw bisag udto pa, og pangitngiton ko ang kalibutan sa adlaw dako. Ako ang Ginoong Dios nagingon niini. Yan. Dali sa si Kristo makaisunan ato na sa cross. No, mga alas 12 sila. Nagingit ang adlaw. Nagdulom mga isuon. Tapos siya sabi, ili. No? Ano siya? Ili sa baktani. Kung anong ibig sabihin, Diyos ko, ngano, gibayaan mo ko. Anong ibig sabihin na binayaan, mga isuon? Ang ibig sabihin na nabinayaan ako, iniwan. Iniwan siya. Mga kaisulan. Oo, iniwan siya mag-isa doon sa cross. Kaya ang espiritu, dili pwede. Kaya kung dili mag-alis ang espiritu, kaya ang Diyos espiritu na kanya, kung dili mag-alis ang espiritu, di siya mamatay. Mamatay ang tao, mga isunan. Sabi sa Santiago 2:26, ang tao patay kung wala espiritu. Yan iniwan. Ibig sabihin na pinabaya, iniwan siya, mga kaisunan. Kasi nag-auban sila iniwan siya. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan ang ingon niya, Diyos ko, yan ang gibayaan mo ako. Gitawag niya Diyos, ang amahan niya, gitawag niya nga Diyos. Kaya ingon niya kay Maria, inyo amahan, o akong amahan,
inyo Diyos, o akong Diyos. Mga kaisunan, muna nga, Diyos ko. Itawag niya, Diyos siyang amahan pa rin. Bakit kahit siya, itawag man sa amahan niya Diyos, dalay ko lagi no. No? Ingon diri sa Juan 20:17. Dalay ko ng Diyos, no? Sa Juan 20:17, mo kanisulti sa balang sulatan. Unya, giingnan siya ni Jesus, ayaw akong hikapa, kay wala pa akong makabalik sa amahan. Adto hinuon ang akong kagsuunan, og sultihi sila, nga moadto ako sa akong amahan, og inyo amahan, sa akong Diyos, og inyo Diyos. Makaisunan. Kaya gitawag niya yung ama niya Diyos. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid, no? Pasalamatan natin ang Panginoon. Yan. Ngayon sa ikalima na kita. Natapos ko na ngayon ng ikalima. Diretso na sa ikaanom. Makaisunan. Dalay ko ng Diyos. Oo. Kaanom na. Isa na lang gayon. Praise God. Glory be to God. Dapat bilis ka rin oras. Mabilis, Praise the oh. Lord. 42 na. Kung man pag tayo ko diri, makaisunan. Pero daliod na lang ini. Juan 19:30. Kung man makatilaw si Jesus sa suka og miingon, natapos na. Unya, miduko siya og namatay. Mula kaingo kanina, nga si Juan, pagkakita niya, nagdukong ulo namatay, umalis. Ay si Lucas na doon pa, may isa pa. Ikapito, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon, no? Praise God. The Lord. Anong ibig sabihin natapos na? Natapos ng misyon niya. Dinhi sa kalibutan. Ang iyang misyon, luwason ang mga taong makasalanan, mga kapatid. Unang Timoteo 1:15, no? Sa unang Timoteo 1:15, mo kiling misyon sa atong Ginoong Hesus, kung ngano miyan isa din sa kalibutan. Unang Timoteo 1:15, tinuod angay dawaton og tuohan sa hingpit nga giingon, nga mianhi si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala, ug ako ang labing daugan kaniya. Unsang iyang misyon, pagluwas sa mga makasasala, mga kapatid. Lord. Oo, yan ang kanyang misyon. Luwason kita ng mga makasasala. Gani, pagkabo niya, tapos na. Tapos na yung pagluwas. Mga kapatid, tapos ng misyon. Nga, ingon diri sa Juan, sa 9:4, mga kapatid, sa Juan 4:34, mga kapatid, tapuson niya ang ipamuhat sa amahan. No? Amen. Dalay ko ng Diyos. Juan 4:34, og si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako, og sa paghuman sa buluhaton nga iyang ipabuhat kanako. Paghuman sa buluhaton nga iyang ipabuhat kanako. Yan palingon yan, natapos na. Tapos na ang iyang misyon, mga kapatid. Praise the Lord. O dilin sa kapito, mga kapatid. Kamusta eh? Kamusta eh? Ikaw isa lang isa. Hinilugtan ko na kanina eh. Mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. Oh, no? Kapito, ano ka no? Amahan sa inyong mga kamot, itagubilin ko ang aking espiritu. Sa iyong mga kamay, itagubilin ko ang aking espiritu. Dalay ko ng Diyos mga kaibigan. Gani, kung kita man mamatay, mga kapatid, habang nalapit na kita mamatay, itugyan ta ang atong espiritu sa amahan. Manaingon ko nga, kinanglan mo alaga kita sa Ginoo, kay kung alaga sa Ginoo, adlaw-adlaw, kinatugyan naton ang atong espiritu sa amahan, mga kapatid. Panikamutan sa ganyan. Oo, makaalagan kita sa Ginoo. Dili nga bisan ikaw lang usad, di ka kalagad, makalagad ka, mga kaisuunan. Dili kita nadlok, ako halik ko kanino, ako lang isa. Wala ko kilala sa nagbati. Mga kaisuunan. Ang karon, damo na kilala. Nakaalagad yan mo sa Ginoo. Okay. Dalay ko na. Praise God, kaya ginatugyan nato ang atong espiritu sa Ama, mga kaisuunan. Pero kinanglan ang tulogyanan, kinanglan kasaligan. No? Kasaligan. Yan. Dalay ko ng Diyos. Nagsuon. 5 minutos na ako. Sa unang Korinto 4:4,
mga kapatid, no, kinanglan ang tulugyanan ay kasaligan. Praise God. Kita gitugyanan kita sa Dios sa mga butang din sa kalibutan aron makaalagad kita kaniya, kinanglan nga kita kasaligan mga ito. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga tinugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. 4. O kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Kasaligan. No, itugyan ka ang atong espiritu sa amahan, kasi ang amahan, mga kapatid, kasaligan. No, itugyan ta ang atong espiritu sa atong Ginoong Hesus kaysa kasaligan, mga kapatid. O kita gitugyanan kini pag-alagad dato sa Ginoo, itugyan kini kanato, dapat kita kasaligan mga isuon. Galay ko ng Dios sa pulo ng atong. Gani may pagtugyan. Istigan sa imong kanina, gitugyan niya ang iyang espiritu sa kay Ginoong Hesus. Dawata ang atong espiritu. Grabe namatay si Esteban nga nagabuhat sa kabubuton sa Dios, mga kapatid. Ang nahirap sa isa katao, mamatay siya. Kaya wala siya nakabuhat sa kabubuton sa Ginoo. Mamatay siya, maway sa alagad sa Ginoo. Di niya itugyan ang iyang espiritu. Mga ito. Munang delikado. Maangkon man imong kalimutan, apan kawad at ikaw kinabuhi way kapusdanan. Importante nga kita makaalagad sa Dios, mga kaisunan. Alagad kita sa Ginoo. Kaya hindi naton ubot ang atong kinabuhi. Wala sing may nakahibalo sa ugma. Mga kaisunan, ang atong kinabuhi sama lamang sa asog. No, nasa makadiyot makita pagkatapos mahanaw. O ang asog nga ginasulti din sa Biblia, kanang ano tawag sila? Kung maglungag ka, tungaw. Maglungag ka, pag buksan mo, may tungaw dira, tapos mawala. Dira lang halimbawa ang atong kinabuhi. Mubo ra kaayo, makaisunan. Kinahanglan makaalagad kita sa Dios nga tapat, o diya matugyan naton ang atong espiritu sa aton nga Ginoo, mga isuon. Salamat sa Dios. Kaya ang Dios, wala niya kita pagpamayin, mga kaisunan. Ang atong Ginoo nagsakripisyo para nga nato kita magsakripisyo man para sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Okay, kita barog mga isuon. Mag-aawit kita sa pasalamat sa Ginoo. Pasalamat. Ano? Purihin ang iyong pangalan. Pawisan ang may kadakilan. Ikaw ang Diyos na aming kanluran.
makayanang mga pagkaloob. Kamahalin iyan, digintong ilokong ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa aking mahihingin. O akalain na ikaw ay binigyan pansin. Ang taong tulad ko ay dapat mahalin. Hallelujah. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makayanan mga pagkaloob. Kamahalin iyan, digintong ilokong ang tanging dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa aking mahihingin. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalakang loob. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di na makayanan mga pagkaloob. Mamahaling iyan, digintong ilokong ang aming dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa aking mahihingin. Praise the Lord. Ito lamang Ama, wala nang iba pa aking mahihingin. Glory, glory to God. Ang Diyos ay paborihan sa kanyang kabutihan ng mga taong nilalang. Praise the Lord. At ang lahat sa kalangitan. Amen. Glory, glory to God. Praise the Lord. Salamat po Diyos. Sa Salamat. imong bulaton ining mga dining adlaw din kang o Diyos, labuhat namo ang imong kabubuton. Amen. Ihantong namo Diyos Salamat. ang kamatayon ng imong bugtong na anak na si Kristo Jesus doon sa bundok Kalbaryo sa pagtubo sa amon. Praise Salamat God. kayo damang banal sa imong nakugugma o kaluoy sa bawat isa. Praise the Lord. Glory! Glory to God. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kang mapukan og makatugyan kaninyo nga putli og malipayon ngadto sa iyang may mayong atubangan ngadto sa bugtong Dios nga manluluwas pinaagi kang Jesus Kristo nga atong Ginoo ang kalandong gahom o otoridad sukad pa kaniadto
karon ug hangtod sa kangtawran. Ang tanong yun, amen. Amen. Praise God. Ato itong tala mo, Diyos. Alam mo, O Diyos, naming kinamtan. Paglain sa pag-isa, lumagis sa iyong pag-ibig. Sa biyaya'y mo'y sumandi. Amen. Ang mga wito ng I love you with the Lord, nagpapatanay silang magkapatid ko nila. Yes, I love you with the love of the Lord.